Kahit isang maliit na baso lang ng tubig, bakit parang alarma? Ang pantog sa kalagitnaan ng gabi. Bakit kahit pagod na pagod ka, isang hikap lang ng tulog, gigising ka na naman? At bakit ngayong tumatanda tayo, parang mas lumalayo ang mahimbing na tulog? Kung pamilyar ito sa iyo, mahal kong lolo at lola, hindi ka nag-iisa. Sa buong Pilipinas, napakaraming senior mula Luzon hanggang Mindanao ang nakakaranas ng parehong hirap. Mahiga ka lang, ramdam mo na ang pagod ng buong araw, ngunit bago pa maging malalim ang iyong tulog, may kumakatok na naman, ang pantog na hindi makapaghintay. At paggising mo sa umaga, parang mas pagod ka pa kaysa noong natulog ka. Pero mahal kong kaibigan, may dahilan ito at may solusyon. At sa video ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na maaaring maging turning point ng iyong gabi. May isang inumin na hindi mo inaasahan. At baka ito na ang sagot para maibalik ang mahimbing na tulog mo. Huwag kang aalis, lalo na ang huling parte. Bago tayo magsimula, pakitype po sa comments kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. At kung mahal mo ang iyong kalusugan, pindutin po ang subscribe mula kay Dr. Antonio Reyes para lagi kang may kaibigang gumagabay sa iyo bawat linggo. Bahagi 2, vasopressin at bakit madalas magising ang mga senior sa gabi. Alam ba ninyo, mahal kong lolo't lola, na sa loob ng ating katawan ay mayroong isang tagabantay ng tulog. Ito ang hormone na vasopressin, ang tunay na tagapagtanggol ng mahimbing na gabi. Kapag bata pa tayo, mataas ang vasopressin sa katawan. Para itong nagbibigay utos sa ating mga bato, magpahinga muna kayo. Huwag munang gumawa ng maraming ihi ngayong gabi. Kaya kahit uminom tayo ng tubig bago matulog, hindi tayo madaling nagigising. Pero pagdating ng higit 60 taong gulang, unti-unti nang bumababa ang vasopressin at kapag mababa ito, ang kidneys ay patuloy na gumagawa ng ihi na parang umaga pa rin, hindi gabi. Ibig sabihin, kahit kaunting tubig lang ang ininom mo, mabilis itong nagiging ihi. Kasabay nito, may isa pang pagbabagong tahimik pero malaki ang epekto. Nagiging mas sensitibo ang pantog ng senior. Noong kabataan, kaya nitong maglaman ng 400-500 ml bago magpadala ng signal sa utak. Pero ngayon, habang tayo'y tumatanda, 150-200 ml pa lang, halos kalahating baso. Nagpapadala na ito ng mensaheng, gising, kailangan nating umihi. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising sa pagitan ng 1 to 3 a.m., oras na dapat pinakamalalim ang tulog. At ang mas mahirap pa, kapag nagising ka sa ganitong oras, ang hirap nang makabalik sa tulog. Kaya paggising sa umaga, pakiramdam mo para bang hindi ka talaga nakapagpahinga. Bahagi 3. Bakit hindi na sapat ang simpleng tubig sa gabi? Mahal kong lolo at lola, gusto ko pong linawin ito. Hindi po masama ang tubig. Tubig ang nagbibigay buhay at lakas sa ating katawan. Pero habang tumatanda tayo, may mga bahagi ng katawan na hindi na gumagana tulad ng dati. At ang simpleng tubig na iniinom sa gabi ay hindi na matalino o akma para sa edad natin ngayon. Bakit po? Dahil ang tubig walang taglay na magnesium, glycine o tryptophan, mga sustansyang tumutulong para kumalma ang nerbiyos, mabawasan ang tensyon, at maihanda ang utak para sa mahimbing na tulog. Ang tubig ay mabilis pumasok sa katawan at mabilis ding umaabot sa pantog. Ibig sabihin, na-hydrate ka nga, pero hindi nito natutulungan ang katawan at isip na mag-relax para makatulog ng maayos. At dito papasok ang pinakamahalagang bahagi. Ang mga senior ay nangangailangan ng maligamgam, banayad, at may sustansyang inumin, hindi lang basta likido. Mga inuming hindi lang nag-hydrate, kundi tumutulong ding iayos ang ritmo ng katawan
para pumasok sa tamang mode ng pagtulog. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang mga inuming ito at baka isa sa kanila ang makapagbalik ng mahimbing na tulog na matagal mo nang hindi nararanasan. Bahagi par, inumin tirar 1, warm almond milk. Mahal kong lolo at lola, naaalala niyo pa ba noong bata pa tayo? Kung gaano kaaliwalas ang pakiramdam kapag pinainom tayo ng mainit na gatas bago matulog? Para itong yakap ng nanay o lola natin. Banayad, nakakaaliw, at nagpapakalma sa puso. Ngayon, habang tumatanda tayo, hindi na palaging bagay sa tiyan ang gatas ng baka, lalo na kung gabi. Kaya para sa mga senior, mas banayad at mas magaan ang isang kahangahangang alternatibo, unsweetened warm almond milk. At hindi lang ito basta gatas. Naglalaman ito ng dalawang makapangyarihang sustansya na napakahalaga para sa pagtulog ng mga nakatatanda. Magnesium, ito ang mineral na tumutulong mag-relax ang nervous system. Pinapabagal nito ang pag-ikot ng isip, binabawasan ang tensyon sa kalamnan, at tumutulong sa katawan na huminga ng mas malalim, isang senyales sa utak na handa na akong matulog. Tryptophan. Ito naman ang amino acid na ginagamit ng katawan upang lumikha ng serotonin, ang feel-good chemical na nagpapakalma ng emosyon. Pagkatapos, ang serotonin ay nagiging melatonin, ang hormone na dahan-dahang humihila sa atin papunta sa mahimbing at masarap na tulog. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming senior ang nakakapansin na kapag uminom sila ng almond milk sa gabi, mas mabilis silang makatulog, mas kaunti ang pagising, at mas malinaw ang isip pagkagising sa umaga. Paano inumin? 120 to 150 ml ng unsweetened almond milk. Painitin lamang, huwag pakuluan. Inumin 36 minuto bago matulog. Maaaring magdagdag ng isang kurot ng cinnamon para mas komportable sa tiyan. Minsan, isang maliit na tasa lang ng banayad na gatas ang sapat para ibalik ang kapayapaan ng gabi. Bahagi 5. Inumin siya number 2, chamomile tea. Mahal kong lolo at lola, minsan ang pinakamakapangyarihang bagay ay nagmumula sa mga pinakamaliit na nilalang. At ang bulaklak ng chamomile ay isa roon. Maliit, maputi, at parang mahiyain. Ngunit kayang makipag-usap sa ating mga nerbiyos sa paraang banayad, ngunit napakalalim ang epekto. Sa loob ng chamomile ay may natural na compound na tinatawag na apigenin. Ang apigenin ay kumakapit sa GABA receptor sa utak. Ito ang parang preno ng nervous system. Kapag na-activate ang GABA, humihina ang pagtakbo ng isip, bumabagal ang tibok ng puso, at dahan-dahang ipinapaalala ng katawan sa atin na ligtas ka. Maaari ka nang magpahinga. Ito ang dahilan kung bakit ang chamomile tea ay napakainam para sa mga senior na madaling kabahan, madalas mag-overthink bago matulog, nakatira sa bahay na maingay o maraming tao, o yung hindi talaga mapakalma ang puso kahit patay na ang TV. Sa bawat higop ng chamomile, may pakiramdam na parang may kamay na banayad na humahaplos sa dibdib. Pinapakalma ang isip at hinihila tayo pabalik sa katahimikan. Paano inumin para maging epektibo? Ibabad ang 1 tea bag sa mainit na tubig, pambat 7 minuto. Hayaang lumamig sa banayad na init. Inumin 30 sa 40 minuto bago matulog. Iwasang maglagay ng maraming asukal, lalo na kung senior at may concern sa blood sugar. Minsan, isang tasa lang ng chamomile tea ang sapat upang ibalik ang katahimikan na matagal mo nang hinahanap. Bahagi 6. Inumin siyempre 3, warm coconut water. Mahal kong lolo at lola, sa Visayas at Mindanao, ang sabaw ng buko ay hindi lamang inumin. Bahagi na ito ng araw-araw na buhay. Sa palengke, sa tabing daan, o sa bakuran, lagi natin itong nakikita. Presko, natural,
at puno ng biyaya ng kalikasan. Pero alam nyo ba, kapag ginamit sa tamang paraan, ang mainit at banayad na sabaw ng buko ay maaaring makatulong sa mas mahimbing na tulog, lalo na kung problema ninyo ang paninikip ng pantog o pakiramdam na naiihi agad sa gitna ng gabi. Ang sabaw ng buko ay mayaman sa potassium at magnesium, dalawang mineral na tumutulong upang kumalma ang mga kalamnan, mabawasan ang pulikat, maiwasan ang pagigting ng pantog habang natutulog. Pero may isang mahalagang paalala, huwag inumin ng malamig at huwag inumin malapit sa oras ng pagtulog. Ang malamig na sabaw ng buko ay maaaring magpasensitibo sa pantog at magdulot ng biglaang paghihi. At kung iinumin ng sobrang gabi, wala nang sapat na oras ang katawan upang iproseso ito ng tahimik. Paano inumin ng tama? 120 ml sabaw ng buko, haluin ng 120 ml maligamgam na tubig. Inumin pagkatapos ng hapunan. Dapat may pagitan na hindi bababa sa 2 oras bago matulog. Sa ganitong paraan, ang sabaw ng buko ay nagiging kaalyado ng katawan. Hindi kaaway ng inyong mahimbing na tulog. Bahagi C, inumin sa manner 4, golden milk, gatas na may turmeric and paminta. Mahal kong lolo at lola, noong araw, ang luyang dilaw, turmeric, ay isa sa mga pinakamahalagang sangkap sa kusina ng mga Pilipino. Ginagamit sa pagluto, panghilot, at panglunas ng pananakit. Ngunit ngayon, natuklasan ng maraming senior na kapag hinalo ito sa mainit na gatas, nagiging isang napakahusay na inumin sa gabi. Tinatawag natin itong golden milk. Bakit ba ito napaka-epektibo? Ang sikreto ay nasa curcumin, ang aktibong compound ng turmeric. Ito ay kilala sa kakayahan nitong pababain ang cortisol, ang hormone ng stress. Kapag mataas ang cortisol sa gabi, mabilis ang tibok ng puso, hindi mapakali ang isip, at hindi makapasok ang katawan sa malalim na tulog. Ngunit sa isang tasang golden milk, unti-unting humuhupa ang tensyon, gumagaan ang paghinga, at nabubuksan muli ang pintuan ng mahimbing na pagtulog. Para sa maraming senior, lalo na iyong may pananakit ng tuhod, balakang, o likod tuwing gabi, napakalaking tulong ng turmeric. Nakakatulong ito sa pamamaga, pinapakalma ang kasu-kasuang pagod sa maghapon, at ginagawang mas komportable ang buong katawan. At bakit may itim na paminta? Isang maliit na kurot lamang, ngunit kaya nitong pataasin hanggang 7 beses ang pagsipsip ng curcumin sa katawan. Ibig sabihin, mas malakas ang epekto, mas mabilis ang ginhawa. Paano ihanda ang golden milk? 150 ml gatas, almond, oat o gatas ng baka kung kaya ng tiyan. 1 and 2 kutsarita turmeric. Isang napakaliit na kurot ng itim na paminta. Haluin at painitin lamang, huwag pakuluan. Inumin unang giyo bago matulog. Huwag uong luk nubong rong sa bawat higop. Parang may dumadalaw na init at kapayapaan sa katawan. Isang simpleng tasa, ngunit kayang ibalik ang katahimikan ng gabi. Bahagi oat, inumin pie, gelatin, bone broth. Mahal kong lolo at lola, sa mundong puno ng mga herbal tea at modernong supplement, may isang sangkap na tahimik, ngunit makapangyarihan, ang glycine. Ito ang tinatawag ng mga doktor na silent powerhouse ng malalim at nakapagpapahingang tulog. Ang glycine ay isang amino acid na may kakayahang pababain ang core body temperature, pabagalin ang tibok ng puso, dagdagan ang slow wave sleep, ang pinakamalalim, nakapagpapagaling na yugto ng pagtulog. Ito ang uri ng tulog. Nagigising ka na parang magaan ang dibdib, klaro ang isip, at hindi bugbog ang katawan. Ngunit hindi lang iyon. Ang glycine ay tumutulong din sa collagen production. Kaya napakainam ito para sa mga senior na may sakit ng tuhod, balakang, likod, o yung pakiramdam na parang naninigas
ang katawan paggising sa umaga. Paano inumin ng tama? May dalawang pinakamadaling paraan. 1. Gelatin, 1 teaspoon gelatin powder. Tunawin sa 120 ml maligamgam na tubig. Haluing mabuti at inumin 30-45 minutes bago matulog. 2. Bone broth, 1 tasa ng sabaw ng buto. Dapat mababa ang asin. Painitin lamang at inumin ng dahan-dahan. Minsan, 1 tasa lang ng gelatin o bone broth ang sapat upang maibalik ang malalim, payapa at tunay na nakapagpapagaling na tulog. Bahagi naman, tamang paraan ang pag-inom, dami, oras at paggamit ng banyo. Mahal kong lolo at lola, para maging tunay na epektibo ang mga inumin sa gabi, mahalaga hindi lang kung ano ang iniinom, kundi paano ito iniinom. Una sa lahat, huwag uminom ng sobra. Mga 100-150 ml lang ay sapat na para sa gabi upang hindi madaling mapuno ang pantog. Inumin ito pagkatapos ng hapunan at dapat may pagitan na 60-90 minuto bago matulog para magkaroon ng oras ang katawan na sumipsip ng likido at makadalaw muna sa banyo. At bago humiga, huwag kalimutang umihi sa huling pagkakataon para siguradong walang laman ang pantog. Mahalaga ring tandaan, malabnaw na inumin tulad ng tubig at tsaa. Mabilis bumaba sa pantog. Medyo malapot tulad ng almond milk o gelatin. Dahan-dahang naa-absorb, mas kaunting pressure sa pantog. At higit sa lahat, uminom ng dahan-dahan. Higupin ito sa loob ng 30 na minuto. Huwag inumin ng 1 tungga. Ang mabagal na pag-inom ay tumutulong sa katawan na mag-relax at maghanda para sa isang gabing payapa at mahimbing na tulog. Bahagi 10, stratehiya bawat linggo. Mahal kong lolo at lola, pinakamaigi po na 1 inumin lamang ang subukan bawat linggo. Obserbahan kung ilang beses kayong nagigising sa gabi at kung gaano kagaan ang pakiramdam pagbangon sa umaga. Pakinggan ang inyong katawan. Kung hindi akma, palitan ng ibang inumin sa susunod na linggo. Tandaan, hindi kailangan ng matapang na gamot. Minsan, sapat na ang 1 tasa ng inuming mainit. Tamang oras, tamang paraan. Ngayong gabi, tanong ko sa inyo, aling inumin ang susubukan mo? I-comment po sa ibaba at mag-type ng pag-asa kung handa kang magbago. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang para sa susunod na mga gabay mula kay Dr. Antonio Reyes.